Pangalawa, manage what is not yours with integrity. Tuloy natin yung Luke 16:12. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Grabe. Ang ganda ng verse na ito. Basahin natin ito na mabagal. Kasi minsan, mabilis nating nababasa pero mabagal nating naiintindihan. Ulitin natin ulit. Ang sabi rito, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan nino, kaninong kayamanan? Ng iba. Sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Grabe, no? Merong hinanda sa atin ang Diyos na gusto niyang ipagkatiwala sa atin. Para sa atin yun. Kaya lang, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa ari-arian ng iba, pera man yan, gamit man yan, relasyon man yan, napatago, dahil hindi naman siya sa iyo at iba pa, ay hindi mabibigay ng Diyos sa iyo ang para sa iyo sana. Kaibigan, simulan mo maging mabuting steward o katiwala o manager ng pag-aari ng iba. Ang ibig sabihin, stewardship is recognizing that everything we have, pera, trabaho, reputasyon, opportunities, leadership, skills, even time, ay hindi talaga sa atin. Kay Lord lahat ito. Pinagkatiwala lang sa atin. Tagapagbantay lang tayo. Tagapangasiwa lang tayo. Ano yung point? Ang point ay stronger faithfulness requires stronger stewardship. Kasi hindi mo kaya maging faithful kung mali ang pagtingin mo sa ownership. The moment you think na akin to, doon ka magiging vulnerable sa compromise. The moment na inisip mo, akin tong trabaho na to, akin lang tong sweldo na to, akin tong buhay ko, magko-compromise ka. And hindi ka susunod sa Diyos. Kasi, iniisip mo, sa'yo yan eh. Pero kapag alam mo sa Diyos ang lahat ng mayroon ka ngayon, ay saka pa lang ito magbubunga ng integrity. Kaya nung sinabi ng Panginoong Yesus ang Luke 16:12, ay hindi siya nagbibigay ng suggestion na pwedeng maging totoo o hindi ang prinsipyong ito sa atin. No, hindi. Sa ayaw at sa gusto natin ay nilagay ang spiritual principle na ito. Nakikilalanin mo ang mga bagay na meron ka, pati ang buhay mo na pinahiram lang sa'yo ng Diyos, na siya ang may-ari niyan, hindi ikaw. At dahil siya ang may-ari, ay inaasahan niya na ipapakita mo na mapagkakatiwalaan ka niya na hindi mo kakamkamin ang pinahiram niya sa'yo. Kundi sa kabaligtaran ay gagamitin mo ito para sa kaharian niya at para sa glory niya. Sabi nga ni McLaren, what we have because we receive. We are distributing centers, not owners. Grabe, di ba? Parang sinasabi niya, mga anak, hindi kayo collectors ng blessings. Conduits kayo. Ibig sabihin, nakatanggap tayo mula sa Diyos, hindi para ipunin sa sarili natin, kundi para maging mabuting katiwala sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating natanggap sa iba. Pero bakit kailangan ng Diyos na turuan tayo ng ganito? Kasi alam niya na kapag mali ang handling natin ng maliit, hindi niya pwedeng ipagkatiwala ang malaki. At ayaw ng Diyos na masira tayo sa ating promotion na hindi naman pala nating kayang dalhin. Kaya ang gandang halimbawa ni Samuel. Alam nating prophet siya, judge siya, leader siya. Pero ang pinaka-mark o pagkakakilanlan sa buhay niya, hindi naman power hindi naman miracles, kundi yung kanyang integrity sa bagay na hindi niya pag-aari. Alam mo, sabi niya, 1 Samuel 12:3-4. Basahin natin to. Tinawag niya ang buong Israel at nagtanong, kung mayroon kayong anumang reklamo laban sa akin, sabihin ninyo sa harapan ni Yahweh at sa hinirang niyang hari. Mayroon ba akong kinuha sa inyo kahit isang baka o asno? Mayroon ba akong dinaya o inapi? Nasuhulan ba ako ng sinuman para ipikit ko ang aking mga mata sa kamalian? Sabihin ninyo ngayon at pananagutan ko kung mayroon. Hindi mo kami dinaya o inapi. Wala kang kinuhang anuman sa amin. Sagot nila. Imagine mo ito. Isang napakahabang panunungkulan at paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Pero wala man kahit isang kaso na maibato laban sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng stronger faithfulness na ina-apply sa pagiging good steward o tagapamahala ng mga bagay na hindi natin pag-aari. Hindi niya pag-aari ang Israel kahit pa siya prophet. Hindi niya pag-aari ang kanyang posisyon kahit pa siya ay judge. Pero inalagaan niya na parang pinagkatiwala ng Diyos sa kanya.
Lord, yung posisyon ko na to, sa'yo to eh. Lord, pastor ako. Lord, D-group leader ako. Ang posisyon na ito sa'yo eh. Hindi naman to sa akin. So, iingatan ko to. Pangalan mo yung nakataya dito. Alam mo yung pakiramdam na nag-park ka sa mall, tapos tinamaan mo yung katabing kotse. Bahagya lang naman. Wala namang tao. Walang nakakakita. Tapos yung boses sa isip mo nagsasabi, wala namang nakakita, alis ka na. Tumakas ka na. Pero may isa pang boses, yung boses ng Holy Spirit na nagsasabi, hindi iyo yan. Respect what is not yours. Bakit ganun? Kasi ang mabuting katiwala ay nasusubukan kapag walang nakakakita. Kaya powerful yung story ni Billy Graham. Hindi siya pumayag na madungisan ang pangalan ng Diyos. Hindi kasi siya pumapayag na may makasama na babae na hindi naman niya asawa. Hindi siya magdadrive ng sasakyan tapos meron siyang kasakay na babae. Hindi siya pumapayag din na humawak ng pondo ng mga donation ng tao dahil ayaw niyang madungisan siya, ayaw niyang matempt siya. Ayaw niya magkaroon ng puwang para matempt siya sa isang bagay na hindi naman niya pag-aari. Hindi dahil takot siya sa tao, kundi dahil alam niya na ang reputasyon niya ay hindi naman sa kanya. Kaibigan, kailan natin binigyan ng halaga yung reputasyon natin? Na parang iniisip natin, Lord, sa'yo itong reputation na ito. Pangalan mo yung nakataya dito. Kung magre-respond ako ng mali dito sa tao na ito, hindi naman po ako yung mapapahiya. Pangalan nyo yung mapapahiya. Kasi sinabi ko sa kanila, ako ay Christian. Ako ay follower mo. Kailan tayo nagkaroon ng ganyang conviction? Alam mo, si Billy Graham, grabe yung kanyang conviction. Kaya kung makikita mo kung paano siya binless ng Diyos, kung paano siya pinagkatiwalaan ng malaking ministry, at nakita natin yung milyong-milyong taong bumalik sa Diyos sa pamamagitan niya. Alam mo, may nagtanong sa kanya, kay Billy Graham, bakit ba sobra kang mahigpit? Sobra kang strict sa sarili mo? Alam mo, sabi niya, I want to be faithful with what God has entrusted to me. Sa puso niya, sabi niya, hindi ko pag-aari ito. Hindi ko pag-aari ang pangalan ko. Hindi ko pag-aari ang ministry. Pag-aari ng Diyos lahat ito. At dahil dyan, naging epektibong witness siya sa buong mundo. Alam mo, kaibigan, kung iisipin mo na ang lahat ng meron ka, pag-aari ng Diyos, magbabago yung isip mo. Magbabago yung behavior mo. Magbabago yung decision mo. Kahit na pagod ka na o meron kang ka-conflict sa iyong D-group, ang iisipin mo, Lord, itong aking D-group, hindi po ito sa akin. Sa'yo po ito. So, iingatan ko po ito. Hindi ko po ito bibitawan. Magiging tapat po ako dito. Kaya huwag natin isipin na ang integrity para lang sa matataas na posisyon. No, hindi. Integrity is for delivery riders, drivers, cashiers, students, business owners. Lahat tayo ay kailangan nating maging tapat sa mga bagay na hindi natin pagmamay-ari. Gaya ng isang kababayan natin na delivery rider na nakakita ng 120,000 sa isang envelope habang nagdi-deliver siya ng parcel. Walang CCTV, walang nakakita. Pero dinala niya ito pabalik sa may-ari. At ang sabi lang niya, alam mo, hindi po sa akin yan. Hindi ko pwedeng angkinin ang hindi sa akin. Kaibigan, ito ang mabuting stewardship. Yun ang Luke 16:12 sa isang delivery rider. At ito pa, yung Grab driver na nakakita ng 2 million worth of gold jewelry sa likod ng kanyang sasakyan. Pwede niyang kunin. Wala makakaalam. Pero anong ginawa niya? Magdamag niyang hinanap yung may-ari. At nung nakita niya, sinabi niya, blessing po ni Lord yan sa may-ari. Hindi yan sa akin. Grabe, no? Tingnan mo yung pagtingin niya sa pag-aari ng iba. Blessing ni Lord yan sa kanya. Hindi yan sa akin. And ako, alam mo, pag naaalala ko yung pinaggagawa ko dati, palagi ko sinasabi kay Lord, Lord, patawarin mo ako. Kasi binastos ko yung blessing mo sa ibang tao. Dinisrespect kita sa aspeto na yon. Hindi naman yun sa akin, pero pinagka-interesan ko. Kaibigan, tanong ko, bakit may ganitong integrity ang mga taong ito? Yung Grab driver, yung rider ng motorcycle, bakit kaya may integrity sila na ganito? Kasi naiintindihan nila ang prinsipyo ng Panginoong Yesus. If it is not mine, I will not treat it as mine. At dahil doon, pinagpala sila hindi lang ng tao, kundi ng Diyos. Pero bakit may mga tao namang bumabagsak dito? Kasi minsan ang laman ng puso natin ay entitlement. Yung pakiramdam na deserve ko to, kahit hindi naman atin. Basta masaya ako, okay to. Basta happy kaming dalawa, okay to, kahit na alam mong hindi sa'yo yan.
Kaya pagsisihan natin kung hindi tayo nagkakaroon ng integrity sa mga bagay na hindi natin pagmamay-ari. Hindi dahil gusto tayong parusahan ng Diyos, kundi dahil gusto niya tayong protektahan mula sa buhay na nawasak dahil sa dishonesty. Ang maling stewardship ay nagbubukas ng pintuan sa tukso. Tama ba? Ang maling stewardship nagbubukas ng pinto sa sakit, pagkasira ng buhay at paglayo sa Diyos. Pero ang ganda ng puso ng Diyos. Mahal na mahal ka niya at parang sinasabi niya ngayon sa'yo, anak, ibalik mo sa akin ang hindi sa'yo para maibigay ko sa'yo ang tunay na para sa iyo. Ang ganda nito. No, parang sinasabi lang ng Diyos, anak, gigil na gigil ka kasi dyan. Meron akong hinanda para sa iyo. Kung bibigay mo lang sa akin yan, kung isusuko mo lang sa akin yan, ibibigay ko yung para sa iyo. Meron na eh. Nakahanda na. May kwento, yung anak niya, meron siyang laruan na bracelet na pearl. Mahal na mahal niya yun. Yung pearl na bracelet na yun. And yung tatay niya, hinihingi ng tatay niya yung bracelet eh. Sabi niya, anak, akin na lang yung pearl na yan na bracelet mo. Hindi, tay. Akin to eh. Araw-araw yon hingin sa kanya. Then, hindi niya ibibigay. Hanggang isang araw, pumasok yung tatay niya dun sa kwarto. And then, nakita niya yung anak niya umiiyak. Hawak-hawak yung bracelet. And then, sabi niya, tay, eto na po, oh. Pinibigay ko na po sa inyo. And then, alam mo yung tatay, kinuha niya yung bracelet. And then, dun sa bulsa ng tatay, nilabas niya, meron siyang binigay doon sa anak niya. Isang tunay na pearl na bracelet. Hindi laruan ha. Tunay na pearl na bracelet. Binigay niya sa kanyang anak. And minsan ganun tayo. Nagsisettle tayo sa akala nating good. No, good na to eh. Okay na to. Pero may gusto yung Diyos na ibigay sa'yo yung best. Yung para sa'yo. Kaya lang, hindi maibigay ng Diyos yung para sa'yo kasi hinahawakan mo, ayaw mo bitawan, yung hindi naman para sa'yo. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ano ang bagay na nasa kamay mo na hindi naman talaga sa'yo? At paano mo ito hinahawakan? Yung trabaho mo, hinahawakan mo ba na parang pinagkatiwala lamang sa'yo? Yung pera mo, tapat ka ba kahit sa maliit na halaga? Sa pinagagamitan mo ng iyong pera, kinoconsider mo ba kung ang pinagkakagastusan mo ay kalooban ng Diyos at magbibigay ito ng glory sa Kanya? Yung oras mo, pinapamahalaan mo ba bilang pag-aari ng Diyos? Yung pangalan ng pamilya mo, inaalagaan mo ba? Yung sinasabi mo, nako, kami ay Christian family. Hahalagaan namin ito dahil ang nire-represent namin ay ang Diyos. Nung nag-meeting kami sa aming opisina, sabi ko, dineclare natin sa ating website, tayo ay Christian company. So, dapat hindi mapahiya ang Diyos sa ating trabaho. Dapat maibigay natin yung best sa lahat ng ating ginagawa. Yung ministry role mo, pinoprotektahan mo ba? Yung relationships mo, inaalagaan mo ba ito ng may respeto at purity? Sabi ng 1 Corinthians 4:2, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Kaibigan, ikaw ay katiwala. So, ano sinasabi sa atin? Ako din, katiwala ako. Ano sinasabi sa atin? Maging tapat sa ating Panginoon. Kaibigan, maging tapat ka sa Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Ang tanong na lang ay, paano natin ito i-apply? If you know in your heart na may area ka na hindi mo hinahawakan ng tama, pera, responsibilities, purity, reputation, ngayon na yung araw para bumalik ka sa mabuting pamamahala. Ang sabi sa Proverbs 3:6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaibigan, tutulungan ka ng Diyos na maituwid ang iyong landas. Pero, kailangan mo siyang alalahanin sa lahat ng area ng buhay mo na pag-aari niya. Sabi pa sa Ephesians 4:28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Kaya ang challenge sa atin ay, anong bagay ang kailangan mong ibalik sa Diyos ngayon? Anong area ang kailangan mong linisin? Anong responsibility ang kailangan mong hawakan ng may integrity? Kaibigan, alalahanin mo, stewardship is worship. Integrity is worship. At kapag tinanggap mo ang invitation ng Diyos to repent and realign your stewardship, sasabihin niya sa iyo, anak, ngayon, mapagkakatiwalaan na kita na mas malaki, na mas marami.